First things first. So, ang first nating pag-uusapan ay tungkol sa first-time professionals. Sino nga dito yung mga professionals? Pwede magtaas ng mga kamay. Sige, wag po kayo mahiya. Okay, so yung mga hindi nagtaas ay mga students. Pero syempre, considered as professionals din kasi soon to be professionals kayo. Hindi naman habang buhay na estudyante lang po tayo. We have some tips and points na pwedeng makatulong sa atin being a student and being a professional. So let's start. Okay, una, ano ba yung tinake mong course nung college ka? So, nung college ako, I took up Bachelor of Science in Accountancy sa Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela. Okay, so, sino dito yung mga taga-PLV? Graduate ng PLV. Ano yung, pwede mo ba i-share sa amin kung ano yung mga naging struggles mo nung nag-aaral ka na nakikita mo ngayon sa mga estudyante? Nung nag-aaral ako, siguro one of the major problems or struggles ng mga kabataan is money. Pero ngayon, I don't think struggles pa siya ng mga estudyante kasi 'di ba, alam naman natin we have free education, especially sa mga state universities and colleges. Pangalawa siguro study habit. However, ngayong gabi hindi ako magtuturo or hindi ako mag-share ng study habits ko kasi wala namang special sa study habits ko eh. So ang tanging role ko lang talaga na nag-aaral ako, pag nag-aral ka ng mabuti, papasa ka. Siguro isa sa nakikita ko noon at ngayong struggles ng mga kabataan is yung struggles nila is stress, pressure, saka yung tiredness nila. Tama po ba mga kabataan? Yes. Nape-pressure ba kayo sa pag-aaral ninyo? Yes. Parang kami lang nape-pressure Parang kami lang yung na-stress. Sige, lahat nga nang naka-experience dito ng na-stress or nape-pressure or pagod na sa pag-aaral. Yes, syempre, lahat naman tayo. Darwin, pwede mo ba kami bigyan ng tips kung paano mo na-handle yung stress, pressure, and tiredness sa pag-aaral nung estudyante ka? Nung estudyante ako, ito lang lagi pinapasok ko sa isip ko. Whenever I am stressed, pressured, or tired, I always dwell in the presence of God. Kasi in the presence of God, there's joy, hope, and peace. Unang-una, do not forget your prayer life and devotion to God and your personal devotions to God. Sabi nga sa Psalms 5:3, it is important to start your day with a prayer. Naniniwala ba kayo doon na napaka-importante na umpisahan natin yung araw natin sa isang panalangin? Yes. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Siguro napaka-importante noon na umpisahan natin yung ating araw sa isang panalangin. Okay, di ba? As estudyante, sobrang daming projects, daming kailangan reviewin. Agree ba tayong lahat doon? Na estudyante tayo, di ba? Sobrang dami. Paano mo naman kami bibigyan ng tips kung paano mo nababalanse yung oras mo? Simple lang. Ang ginagawa ko dati, kung mag-review ako ng 6 or 5, kasi sa akin, ang pinakamagandang oras ng pag-review ko is madaling araw saka umaga. So kung mag-start ako ng 6 or 5, I make sure nagigising ako ng 5 or 4 para may time ako to make a devotion and to have a prayer. Kasi nasa isip kasi natin lagi na parang ang dami ko na nga kailangang basahin, ang dami ko na nga kailangang gawin, di ba? So, uunahin ko pa yung pagpe-pray, kukulangin ako ng oras. Pero hindi yun totoo, mga kabataan. Kapag inuna natin si Lord, di ba? Si Lord ang gagawa ng paraan para matapos natin yung mga kailangan nating gawin sa isang araw. Amen po ba? Yes. Amen. Yes, agree din ako doon kasi 'di ba, mas nagiging in order at organize yung buong araw natin kung ganun yung ginagawa nating strategy sa pag-aaral natin at mas nagiging productive din tayo. Yes. Saka naniniwala ako na yung pag-aaral naman hindi sa haba ng oras na inalat mo eh. It is the quality ng pinag-aaralan mo. Diba? And then, tignan nyo din sa isang araw kung ano ba yung ginagawa natin sa pag-aaral. Baka kasi nasasayang lang yung madalas na araw at oras natin sa pagsa-cellphone. Diba? Minsan kasi napapagod na ako, mag-games muna ako, titingin muna ako sa phone para ma-refresh yung utak ko. Hindi naman totoo yun eh. Kasi mas lalo kayo napapagod doon. So kapag napapagod na kayo sa pag-aaral, magpahinga kayo. Talagang pahinga. Huwag kayong hawak ng kung ano-anong bagay. Next is attend to every fellowship.
Diba? Naniniwala ba kayo na napaka-importante ng fellowship sa atin? Yes. Diba sabi sa Biblia, do not neglect fellowship and meeting together with your brothers and sisters. Kasi dito, sa fellowship, nagpapalakasan tayo and ini-encourage natin yung bawat isa. Saka ito din yung pinapasalamatan ko nung nag-aaral ako. Kasi nung nag-aaral naman ako, hindi naman ganun kalaki yung baon ko. And then, I don't have the money to buy anything para ma-refresh ako or pumunta sa kung saang lugar. So, yun talaga, yung sa fellowship lang talaga dito sa church, yun yung ginagawa ko para ma-cope up ko yung stress ko saka yung pressure ko. Yeah, kagaya nung ganito, di ba? Meron tayong mga Youth Connect, may mga Youth Connect group, Youth Connect party, kung saan nakakapag-fellowship tayo. Kasi iba talaga yung feeling kapag nakikipag-fellowship tayo sa mga kapwa natin kamananampalataya. Tama ba? Tama ba? Yes. Pinapalakas ba kayo ng katabi nyo? Siyempre. Another question, may instance ba na tumapat yung schedule mo sa school sa gawain ng church? Yes, merong instances. Kasi nung time ko, majority of my professor is part-timers. So, part-timers, meron silang regular job during weekdays. So, ang talagang schedule ng pasok ko, it's either sobrang gabi ng weekdays or weekends. Ang ginagawa ko na lang dati para maka-attend ako ng mga gawain, since kapag sa isang year and then sa isang section, sa isang year, sa isang subject, pare-parehas kayo ng professor. So kinakausap ko na lang yung professor ko na kung pwede, doon ako sa klase niya na hindi tatapat sa gawain ng church. So, doon ako nakikisit in. However, may mga sacrifices kang kailangan gawin kasi minsan, yung talagang magiging swak sa schedule mo is yung mas maaga, mga 7 to 10 a.m., kailangan mong gumising ng mas maaga kasi kailangan mong mag-sit in doon sa klase na yon. Okay, And then, nung higher year naman din ako, di ba? Since ang grading system na lang namin doon is 50% quizzes, saka 50% long exam, or yung major exam, we have a choice kung papasok kami or mag-review na lang kami sa bahay. So, ginagawa ko ding chances yon na makapag-church, and then after ko mag-church, doon na lang ako mag-review sa bahay namin. Diba? Pero, hindi ko kayo ina-encourage na wag na kayo papasok. Kumari, tumapat yung pasok nyo na may gawain ng church, wag kayong hindi papasok. Sa amin lang, yung time ko, we have a choice na hindi pumasok. Okay, tapos na sa pag-aaral. Pero ano yung naging plan mo after nung graduation mo? Alam ko nag-review ka pa eh. Hindi, nagpakasal na. Hindi, joke lang. So after kong graduate, ang next plan ko, since taking up nga ako ng Bachelor of Science in Accountancy, nag-take ako ng board exam. However, nung sa board exam, may isang struggles pa ako kasi niyayaya ko ng mga kaklase ko dati na mag-take ng weekends. Kasi nung sa sa review center, you have two choices. Either you go on weekdays, so Monday to Friday, pupunta ka ng review center, or weekends na 2 days lang. So, kung titignan natin, resources-wise, mas maganda yung weekends kasi twice ka lang pupunta sa review centers eh. And then makakatipid ka pa ng time. However, yun nga, dahil talagang gustong-gusto ko yung that time na umaattend talaga ng gawain ng church, especially Sunday service, talagang pinili ko yung weekdays. Kahit mag-sacrifice ako na bumiyahe araw-araw, Monday to Friday doon sa review centers. Okay, so tapos na sa review center, edi board exam na. Ano yung, sa pagtitake mo ng board exam, ano yung naging pinaka-memorable experience mo? Siguro, i-describe ko siya being a memorable experience, yet being one of my heartbreak, diba? Kasi when I took the CPA licensure exam the first time, I failed it. So bumaksak ako nung una kong nag-take ng board exam. Yung time na nalaman ko, medyo talagang hindi ako makapaniwala. Saka medyo nalulungkot ako at nasasaktan ako. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi may mga pamilya ko, may mga kaibigan ako, may church ako, meron akong mga kapatid sa pananampalataya, at syempre may Diyos ako na nagpatagumpay sa akin at malagpasan ko yung moment na yon ng buhay ko. And then naniniwala naman ako na lahat ng mangyayari sa buhay natin, God has a better plan for it. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. And then next pa is, kapag may delay sa buhay natin, ito yung kasi yung opportunity natin para makita natin yung sarili natin. Para
makita natin kung ano ba yung pagkukulang natin and mag-grow tayo sa ating pananampalataya. Sabi nga sa akin nung isang pastor nung bumaksak ako, God's delay is not God's denial. Kaya nung narinig ko yon, I start to pray. And dinarek ako ni Lord sa James 4 verse 6. Doon sa James 4 verse 6, sabi nga, lahat na nagmamataas ay ibababa niya, diba? And then, siya yung nagbibigay ng grace doon sa nag-humble. Kaya nung narinig ko yun, nanalangin ako sa Lord and tinulungan ako ni Lord sa aking mga gagawin sa buhay. Pinakita sa akin ni Lord na masyado pala akong nag-rely sa sarili ko. Masyado akong naging kampante sa sarili ko. Although nagpe-pray ako, pero naging complacent ako sa sarili ko. Noon, kung papipiliin ako, ayoko talagang maranasan yung ganong experience ng buhay ko. Diba, kung mababago ko nga lang yung sitwasyon, mas pipiliin kong hindi maranasan yun. Pero ngayon, lagi kong sinasabi sa buhay ko na mabuti na lang naranasan ko yung bagay na yun. Kasi naturuan ako ng isa sa pinaka-importanteng bagay sa mundo, na ang lahat pala ng bagay sa buhay natin ay tanging sa habag at sa awa lamang ng Panginoon. At kung may narating man tayo or may na-achieve man tayo sa buhay, lagi nating tatandaan, ito ay binigay lamang sa atin ng Panginoon. At hindi yun magaganap kung hindi dahil sa tulong ng Panginoon. Naalala ko pa nung di ba nung unang board exam mo, nung bumagsak ka. Nakakaawa siya kasi sinuzoom niya yung yung sa result. Tinanap niya talaga yung pangalan niya. Tapos sinuzoom niya na lahat. Tapos nakakawa siya kasi walang lumalabas na pangalan niya. Tapos nawala siya noon. Alam niyo. Hindi kahit yung pamilya niya, di alam kung nasan siya. Tapos hinanap namin siya. Nasa 7-Eleven pala siya, nagkakape lang. Pero blessing pala yun ng Lord sa'yo na maranasan mo yung ganon kasi may ituturo pala sa'yo yung Panginoon. Okay, sa lahat ng na-experience mo na nag-fail ka, pumasa ka, ano yung pwede mong iwanan na mensahe sa mga kabataan na kasama natin ngayon? Unang-una, kapag may dumating sa inyong problema, lagi nating tatandaan na God has a better plan for it. Diba? Hindi ko naman sinasabi na kailangan nating bumaksak pa, pero alam ko sa lahat ng estudyante dito, may mga pinagdadaanan tayong problema or may mga pinagdadaanan tayong challenges sa buhay. Hawak lang tayo sa Panginoon, huwag tayo mawawalan ng pag-asa dahil lagi nating tatandaan na may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Secondly, put God first in your life. Diba? Dapat si Lord ang pinaka-top priority natin. Kung pinagtagumpay ka ng Panginoon, kung binigay ng Panginoon yung prayer mo, dapat hindi mawawala yung paglilingkod mo sa Kanya. Dapat nga, mas lalo nyo pang pinag-iinting yung paglilingkod natin sa Panginoon. Saka, wag natin gagayahin ng ibang tao na kapag binigay na ni Lord yung prayer nila, kapag nagtagumpay na sila, nakakalimutan na nila ng Panginoon. And lastly, start delighting in God. Diba? Kasi pag lalo nating dinedelight yung sarili natin sa Panginoon, yung desires ng Panginoon sa buhay natin, eventually, yun din yung magiging desires na atin. Yes. Amen po ba? Amen. And then lastly, sa lahat ng pagdadaanan natin, sa lahat ng pinagdaanan ko, nakita ko yung galing ng Panginoon, nakita ko yung faithfulness ng Panginoon sa buhay ko. Kasi noong October 2017, finally, with God's grace, I passed the CPA licensure examination. Amen. So ngayon, papasok naman tayo sa another phase ng ating buhay. Ito yung pagtatrabaho or being a professional. So, ikaw, anong edad ka ba nag-start mag-work? Nag-start ako mag-work at the age of 19. Wow, batang-bata. Bata. So, being a professional, ano yung naging struggles mo at ano yung nakikita mong struggles ng mga kabataan ngayon? Okay. Para sa akin, keeping our identity in our workplace. Kasi nga, di ba, 19 ako nag-start mag-work. So parang napakatagal na, ang dami ko nang nakilala, ang dami ko na ring na-encounter na mga tao. Marami doon ay nagpapakilala sila as born-again Christian lang. Pero hindi naman nila pinapakita. Kasi meron doon, umiinom sila, nagmumura sila, may mga hindi magandang salita ang lumalabas sa mga bibig nila. Na para bang wala silang pinagkaiba sa mga ibang kasamahan din namin. Kaya, as professionals, let us be like Christ. Walk what you talk
and because action speaks louder than words. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Lagi natin tatandaan na sa bawat gagawin natin, sasabihin natin, ay mahalaga upang maipakita natin si Kristo sa ating mga buhay. Kasi with that, makakabuild tayo ng credibility. At sa pamamagitan ng credibility na yon, magkakaroon tayo ng lakas ng loob na at may confidence din tayo to share the gospel sa ating mga kasamahan, di ba? Makakatayo tayo at makikinig sila sa atin. Sa office, meron akong group of friends na kapag may ginagawa silang mali, may authority ako na i-correct sila. Kasi alam ko nga sa sarili ko na hindi ko ginagawa yon. Sabi sa Titus chapter 2 verses 6 to 8, in the same way, encourage the young men to live wisely. And you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. Teach the truth so that your teaching can't be criticized. Then those who oppose us will be ashamed and have nothing bad to say about us. Totoo naman yan, diba? Paano ka magko-correct ng isang tao kung ikaw mismo hindi mo ginagawa yung bagay na yon? Yes. So ano pa yung masishare mo sa ibang mga kabataan or sa ibang mga professionals? You must be separated to others. Hindi yung way na separate na lalayo. Lalayo ka. In a way na dapat, alam mo yung pwede mong gawin sa hindi. Na kahit ito yung ginagawa ng nakakarami, hindi mo naman dapat sila gayahin. Alam nyo, sa office madalas, may mga dinadala na mga rebulto, mga santo, at nire-require kami nung mga boss namin na lumabas para salubungin daw yung mga rebulto. Pero nung time na may dumating doon at nandun yung mga kasamahan ko, in-approach ko sila na huwag na lang kaming lumabas kahit required kasi nga, hindi naman namin kailangan yun. Yes. Ano pa? And be excellent with your work and character. Na sa bawat trabaho na ginagawa natin, dapat binibigay natin yung buong makakaya natin dahil sa pamamagitan nito ay naluluwalhati natin ang Diyos. No? Kung may deadline tayo, tapusin natin on time. Huwag tayo mag-settle sa mentality na okay na yan. No? Di ba karamihan kasi ngayon ganun na basta matapos lang nila. Huwag tayo mag-settle sa ganong mentality kasi dapat ibigay natin yung pinakamahusay natin. Diba? Huwag tayo yung katulad ng mga empleyado na yung laging nakatingin sa orasan na hindi mawawala sa mata nila yung orasan kasi atat na silang umuwi. So, segue lang, Joyce. Curious lang ako, ano ba yung mga bagay na kino-consider mo sa pagpili ng papasukan mong trabaho? Sa totoo lang, as fresh graduate, ang kino-consider ko talaga yung sahod. Yes. Tama ba? Ako lang. Lahat, diba? As fresh graduate talaga, tinitignan natin kung magkano yung sahod, kung malaki ba yung sahod. Pero, yung sahod na, kasi gusto natin, di ba, malaki yung maitulong natin sa pamilya natin, na mabili natin yung mga bagay na hindi natin nabibili noon. Kaya, yun yung tinitignan natin talaga yung sahod. Pero throughout the years ng pagtatrabaho ko, binago ako ng Diyos. Binago ng Diyos yung pananaw ko. Dahil pinakita sa akin ng Panginoon that He has placed me where I am right now because I have a greater purpose. God has placed you there kung saan mang school kayo, kung saan mang workplace kayo. God has placed you there for a greater purpose. Amen. So, at nais kong iparating sa inyo na our lives being a Christian are beyond earning money and making a living. Gusto natin kumita, right? yes, oo. Ngunit dapat nandun pa rin yung sense of purpose at maniwala tayo na gagamitin tayo ng Diyos. God will use us to share the gospel. So, what if kung may nag-offer sa'yo ng magandang opportunity, however, alam mo, doon sa workplace mo, tinawag ka ng Panginoon doon, ano yung gagawin mo?
Alam mo, nangyari yan eh. Oo, nangyari na yan. Last year lang. Bago ako pumasok sa City Hall, may in-applyan ako na isang government office din na nauna. Then last year, tumawag yon na hire nga ako daw doon, pero nag-work pa ako sa City Hall. Tapos, yung offer, mas mataas na posisyon, yung offer na sahod, doble din. Syempre, nung time na tumawag, bagong kasal tayo nun, and then, kinoconsider ko na kailangan namin yung pera. Kailangan namin pantulong din sa pamilya namin. Pero dahil nga sa sinabi ko kanina na God change yung isipan ko, na yung pananaw ko, na dapat hindi ako nagsisettle sa ganon eh. Pinag-pray nating dalawa yun, pinag-pray namin yun, and the Lord spoke to my heart to take down the offer. At manatili ako kung nasaan man ako ngayon dahil gagamitin ako ng Diyos. At first, medyo hesitate akong gawin yon dahil nasa isip ko, sayang naman eh. Pero alam nyo, may strong conviction talaga sa akin yung Lord, and I choose to obey the Lord. Napuno ng kagalakan yung puso ko, nagkaroon ng contentment sa puso ko. At pagkatapos nun, nung nag-decide nga kami na hindi natanggapin yung work na yon, tinulungan ako ng Diyos sa work ko at maraming opportunity pa yung binuksan ng Lord para makapag-share ako sa workplace ko. And for the first-time job seekers, lahat tayo gusto natin ng magandang sahod, right? Gusto natin makatulong sa pamilya natin. Hindi naman din masama yon, pero I pray na even sa desisyon nating pumili ng work, isama natin ang Panginoon. God will direct your path kung nasaan niya kayo ilalagay, at ina-assure ko na kapag nakita nyo iyon, hindi lang kayo kikita ng pera, bagkus gagamitin pa kayo ni Lord. And in addition to that, I want also to encourage you to use every opportunity that you have to share the gospel. Last month, share ko lang din last month kasi yung department namin yung nag-host ng flag ceremony sa City Hall. And kapag nagpa-flag ceremony doon, required lumabas lahat ng mga tao, lahat ng employees. So imagine mga 300 employees yun to 400. And then ako yung na-assign para mag-Bible reading. Yung usual na ginagawa, binabasa lang talaga yung verse. Pero yung ginawa ko, and tinake ko na yung opportunity to share the gospel, hindi ko lang binasa yung verse. Bagkus nag-exhort din ako ng konting message related doon sa verse. Kaya alam ko sa way na yon, nakapag-share ako ng gospel sa mga kasamahan ko sa City Hall. Paano ka ba nag-start mag-share ng gospel or word of God sa mga friends mo or sa mga workmates mo? I am starting to build a relationship with them. Let us all build a relationship. Build a relationship beyond the office. No, communicate to them even after office hours na. So, hindi lang dapat yung communication mo sa kanya or relationship mo sa kanya is between 8 to 5. Yes. So, kailangan nag-extend tayo ng kamay sa ating mga workmates or sa ating mga kaibigan. Pwede natin silang yayain sa labas, no? Kain sa labas, tapos even at your own expense na. Gamit din yung mga, syempre, sarili nating pera kasi tayo yung mag-aaya sa kanila eh. Tapos kapag nasa labas na, yun na yung opportunity natin na ma-sharean sila. Kasi syempre, tayo nang libre, mahiya sila, di ba? Tapos magkakasama na rin tayo doon. Yun na yung opportunity talaga na makapag-share ng gospel. At alam niyo, wag din kayong mahiya na i-share yung buhay nyo sa kanila para hindi rin sila mahiya na maging open sila sa inyo. Para ma-share din nila yung kanilang mga experience at yung kanilang sariling buhay. Kasi one time, share ko lang din out of nowhere, yung kasama ko sa office na uma-attend din ng Bible study, talagang walang-wala siya, kailangan niya ng pera. Pero bigla na lang may unexpected, parang pumasok sa ATM namin. Tapos bigla niya akong kinalabit, sabi niya sa akin, Ate Joyce, talagang ang God always provide. Talagang iba yung naramdaman ko kasi hindi siya ganun magsalita. Pero praise God dahil nga sa mga Bible study na meron tayo sa City Hall, nababago yung buhay nila, yung character din nila, at yung relationship din na na-build sa aming dalawa. Saka mangyayari yun kasi nag-take ka ng step eh. No?
So, sa lahat ng na-experience mo, ano yung gusto mong iwan na mensahe sa mga kabataan na kasama natin ngayon? Okay, yung last lang na maiiwan kong mensahe is yung word na sacrifice. One word, however, napakabigat na word po niya. Lahat naman tayo, di ba, mapa-estudyante, mapa-may trabaho, kailangan natin mag-sacrifice. Yung isa kasi sa office mate ko, magkaiba kami ng work. So, magkaiba rin ng deadline. Kaya, ginagawa ko, kapag para maka-attend siya ng Bible study, ako yung gumagawa ng iba niyang work, tinutulungan ko siya, at hindi ko lang ginagawa. Nag-exert pa ako ng effort, ino-overtime ko din, na kahit hindi ko yung trabaho, tinatrabaho ko para syempre, di ba makita niya na nag-effort ako na gusto ko siyang maisama talaga sa Bible study. Sometimes we also need to sacrifice our money. May mga pagkakataon kasi na kakapusin sila, lalapit sila sa inyo. Yung sa una kong work sa Manila, meron akong office mate na nangailangan ng pera. At nung lumapit siya sa akin, pinahiram ko siya. At alam nyo ba, tinanaw niya yun na malaking utang na loob sa akin dahil nung binalikan ko siya, in-invite ko siya sa church, praise God dahil lagi niyang inaalala yun, yung tulong ko sa kanya. At ngayon, buong pamilya na sila na sumasamba sa Diyos. Kaya, iwan lang namin sa inyong lahat na nasaan man kayo ngayon, sa school nyo man, yung mga estudyante, sa workplace nyo man, yung mga nagtatrabaho, you need to make a difference. And leave a legacy. Okay, we pray na lahat tayo bilang mga students, mga professionals, ma-apply natin kung saan man tayo dinala ng Diyos. Maraming salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.